Magandang umaga po. Babakuran na ngayong araw ang bahagi ng Osmeña Highway na maapektuhan ng konstruksyon ng Skyway Stage 3. Sisimula naman ng MMDA ang aktual na pagbubungkal sa oras na makita na nila ang epekto ng pagbabakod sa daloy ng trapiko. May news to go si Mark Salazar. Mark! Karahawi, nandito ako sa kahabaan ng Osmeña Highway. Ang sinasabing ika nga'y magiging mata ng monstrous traffic jam sa oras na simulan na itong isara at simulan na at magbigay daan na sa pagtatayo ng Skyway Stage 3. At ayon sa otoridad, ang nakikita pa lang natin dito, wala pang bakod kundi yung mga traffic advisory na pinapakalat na bilang paunang advisory sa mga motorista na dadaan dito sa Osmeña Highway. Ganun din yung mga paalala raw sa media na maging handa at sa mga sakripisyo na kailangan isagawa natin sa pagdaan. Sapagkat ang traffic ay hindi lamang dito sa Osmeña natin inaasahan, kundi sa mga kalapit, maging sa mga major thoroughfare ng Metro Manila gaya ng EDSA at ang C5. Pero sa mga oras na ito, Kara, ay hindi pa naman mararanasan yan sapagkat alas 10 pa ng gabi, mamaya inaasahan yung pagbabakod na gagawin nila sa dalawang lanes na makakasakop sa northbound at southbound itong Osmeña Highway at inaasahang hanggang 2 to 3 lanes lamang ang bukas at inaasahan nga yung sinasabing monstrous traffic jam sa oras na gawin na yan. Yan ay para pakiramdaman ang magiging trapiko sa kahabaan ng Osmeña Highway at sa kalapit na highway rito, yung mga bumabiyahe ng Manila to Makati, para bago nila simulan ng paghuhukay sa kanilang 14.8 kilometer road project na magdudugtong sa South Luzon Expressway mula sa pagbaba ng Skyway Buendia na ididikit naman papuntang North Luzon Expressway sa Balintawak. Isa ito sa dalawang major road projects na ipatutupad ng gobyerno na pinapakiusap nilang indahin daw muna ng mga motorista yung inconvenience na short-term inconvenience na tinatawag nila bagamat 36 months o 3 taon na inaasahan ang completion nitong proyektong ito. Mas mararanasan natin, Hawi, Kara, itong bigat ng trapiko nito marahil bukas ng umaga, rush hour. Rush hour ngayon dito pero maluwag pa yung trapiko at alas 10 ng gabi inaasahang isasara ito mga oras na medyo maluwag-luwag na rin yung Osmeña Highway. Kaya bukas ng umaga, rush hour natin inaasahan ng simula ng para pakiramdaman natin ang magiging epekto ng proyektong ito sa trapiko. Kara, Hawi. Kaya Mark, si Howie Severino to, no? Linawin lang natin yung Osmeña Highway, yan ang kadugtong ng SLEX o Southern Luzon Expressway papuntang Manila o Quirino Avenue, no? Para sa mga hindi nakakaalam kung ano yung geography ng Metro Manila. Tama. Ito yung pagka ikaw ay galing sa mga probinsya ng South, sa Cavite, Laguna, at ikaw ay dumulo na sa SLEX, ang pinakahuli mong bababaan na Hawi, yung Buendia, hindi ba? Ang karugtong niyan ay itong Osmeña Highway, dire-diretso ito. Dadaanan mo yung Makati, papunta ka ng Maynila. Diyan din dadaan yung proyekto na yan. 14.8 kilometers and Hawi, para magdugtong yung South Luzon Expressway papuntang Balintawak sa Quezon City, papuntang NLEX. Ito ay pag natapos na, yun daw normally 2 hours na travel mo ay magiging 20 minutes na. Kaya lamang ito ay after 36 months pa pagka nakumpleto na yung proyekto na ito. Kaya magtitiis tayo ng mga 3 taon na mabigat na trapiko habang tinatayo itong magandang proyektong ito. Yeah, Mark, sinabi mo na isasara yung dalawang lanes, both northbound and southbound. Yung buong stretch ba ng Osmeña Highway, southbound, yung isasara kaagad nila? At hindi ba nila gawing parang bahagi muna para hindi naman ganun kabigat yung trafiko sa umpisa? Bahagi naman, Hawi, mula dun sa Subel Rojas Street, yung panulukan na yon ng Osmeña Highway, ay yung stretch na yon hanggang 500 meters ang isasara muna at maapektuhan ng both direction para magbigay daan. Pero ito, Hawi, hindi pa sisimulan kagaya ng binanggit ninyo yung paghuhukay. Ito'y parang may dry run muna dahil Abril pa magsisimula talaga yung paghuhukay dito sa proyektong ito. Ngayon titingnan nila kung ano ang magiging epekto at kung paano rin ang solusyon na gagawin ng mga otoridad ng MMDA, ng
DOTC, ng otoridad para mapakiramdaman kung anong dapat natin gawin dito. Magwo-work ba yung mga rerouting schemes na kanilang iniisip? Yung kanila bang mga pinag-usapan ng weekend sa traffic summit ay kinakailangan na sapagkat marami doong mga proposals kung talagang magiging matindi ang epekto ng trapiko nito hindi lamang sa kahabaan ng Osmeña Highway, maging doon sa mga major thoroughfares natin sa EDSA, sa C5 dahil inaasahan na doon magdadagsaan yung mga sasakyan na iiwas sa daan na ito. Lahat ng yan, papakiramdaman nila sa period from tonight, 10 p.m. hanggang sa formal na simula nila sa Abril ang paghukay sa proyekto na ito. So, okay, Mark C. Cara ito. So, ibig sabihin, from tonight at 10 p.m., ang dry run nila hanggang, ano yung time period ng kanilang dry run? Hanggang April na ito? April. Aha. Hanggang April dahil ang simula ng proyektong ito ay Abril. Basically, ito ay gagawin nila yung pagsasara. Wala pang hukay-hukay ito, pero simulation, yung sasara nila, ito na rin yung mga lanes na maapektuhan sa oras na sila ay maghukay na doon para magtayo ng mga columns na itatayo, karugtong ng skyway na itatayo sa kahabaan na ito na Osmeña Highway, ay papakiramdaman nila kung ano ang magiging epekto hanggang Abril yan, Cara. Okay, Mark. Sinabi ba ng MMDA, nagbigay ba sila ng idea kung ano-ano pa yung ibang mga highways na maaapektuhan nitong pagsasara ng ilang bahagi ng Osmeña Highway? That's a major highway. Ano yung mga iba pang lugar na may expect natin ang daloy ng trapiko na magbibigat simula bukas ng umaga? Pag-aaralan kasi nila yan, yung daloy, yung volume ng sasakyan na nanggagaling sa south, especially yung tatawid rito, yung mga galing sa south na papunta ng Makati, papunta ng Maynila, dito nagtatrabaho, lahat yan papakiramdaman nila. Initially, meron silang mga traffic rerouting scheme, sinasabi nila na kung ikaw ay galing ng south, bababa ka ng Buendia, baka pwede Magallanes pa lang umexit ka na sa Skyway kung pwede ka nang dumaan doon sa loob. Marami yan at inaasahan nila na ang volume ng sasakyan dito sa Osmeña Highway pwedeng mag-spill yan over hanggang sa EDSA, hanggang sa C5, hanggang sa may Rojas, hanggang sa may Taft. Yung mga area dito malapit ay maaapektuhan. Hindi nila yan masabi ngayon kung kaano at eksaktong epekto niyan. Kaya nga may dry run na isasagawa mula mamayang gabi hanggang sa Abril, Cara. Yeah, Mark, yung Osmeña Highway din, yung isang major artery na dinadaanan ng mga truck galing Pierre, yung mga nagdadala ng cargo papuntang mga probinsya. So, posible rin maapektuhan ng economy ng mga probinsya ng Southern Luzon dahil dito. Ito ay daanan nito ng mga truck. Tama ka na nanggagaling sa Pierre, bagamat may oras sila at ang kanila namang allotted time ay gabi. Pero hindi rin natin masasabi at hindi rin masabi ng mga traffic management authorities natin kung hanggang anong oras din na magiging epekto. Baka i-adjust din yung truck ban. For example, lahat ng yan ay pag-aaralan nila. Hindi lang yon, maraming mga nanggagaling sa provinces sa south ang nagtatrabaho ng Makati at Maynila na dito dumadaan. Kaya nga hawi nababanggit din, di ba, na bawasan yung workday ng mga maapektuhang kumpanya dito sa Makati at Maynila. Maraming proposals na hanggang ngayon na hindi pa nila masabi kung dapat bang ipatupad o hindi hanggat hindi nila nakikita talaga yung magiging epekto nito sa trapiko. Napakahalaga yung dry run na gagawin, Hawi. Okay, Mark, bakit daw kailangan isang buwan hanggang April gagawin itong dry run na ito? Hindi ba malalaman na nila yung epekto ng pagsasara ng ilang bahagi ng Osmeña Highway in like a few days or a week? Kailangan ba talaga yung buong dry run bago simulan yung construction would run until April, from now until April? Marami kasing, ang sinasabi nila nung kanilang traffic summit nung weekend, gusto lang nilang magpakasiguro. Hindi naman din nangangahulugan na halimbawa ay hindi pa kumpleto ang dry run ay mananatili yung mga harang. There will be adjustments at kung ano yung obserbasyon nila ay maaaring may mga adjustments na gagawin nila sa mga reblocking na gagawin dito sa mga isasara nila na mga area dito. Depende sa magiging takbo ng paggawa
na gagawin sa kahabaan ng Osmeña. Pwedeng baka dahan-dahan, maaaring ito muna isara. Tapusin muna talaga yung isang parte. Kung halimbawa isang column na itatayo, tapusin muna yon bago magsara uli na isang area na pagtatayuan naman ng panibagong column. Marami kasi silang gustong madiskubre, gusto nilang malaman sa tamang paraan ng pagpapatupad nitong proyekto na ito sapagkat talagang major thoroughfare itong Osmeña Highway at inaasahan talaga nila ang monstrous traffic jam na idudulot nitong proyekto na ito, Kara. So Mark, hindi lang traffic simulation yung pakay ng pagsasara ng dalawang lanes ng magkabilang highway, no? Pero magkakaroon din ng mga project activities. Pero hindi lang magbubungkal ng kalsada. Hindi pa sa ngayon, starting at 10 p.m. Ito ay sa Abril pa gagawin, Hawi. Okay, maraming salamat, Mark Salazar.